ito, may mga pagod na sa trabaho, may mga nade-drain na sa school, may mga lumalaban pa rin kahit marami nang iniisip sa buhay. Amen? So palakas lang po tayong lahat. Pero ang maganda po, kahit may mga ganyan tayong mga experiences, is nandito tayo ngayon. Yan. So maganda nga, i-congrats natin yung bawat isa, no? Kahit morning na morning, ay talaga pong nagbigay tayo ng time sa Panginoon. Amen? So pwede ba nating isulat sa chat box niyan? Congrats, no? Congrats. Yan. Congrats po sa ating lahat. So ibig sabihin talaga, bakit tayo nandito? Kasi may ginagawa talaga si Lord sa atin. Amen? May ginagawa si Lord. At medyo kakaiba yung ating pag-uusapan dahil ngayon pong umagang ito, ang gusto ko pong pag-usapan po natin ay yung isang salita na madalas nating marinig. Ito yung salitang unfair. No? Unfair. Yan. So, sino po sa atin yung minsan natrato na ng unfair? Naka-experience ng parang unfairness. Parang ginawa mo na lahat, no? Pero hindi pa rin po napansin. Binigay mo na yung best mo, pero mas napansin pa yung hindi ka nag-effort. 'Di ba? Ang sakit, 'di ba? Parang gusto mong tanongin si Lord, Lord, bakit ganun? 'Di ba? Pero habang iniisip po natin yung mga panahon na natatrato tayo na unfair, minsan kailangan din pala nating itanong, paano kung sa ibang paraan tayo rin mismo ang nagiging unfair? Hindi po sa tao, sa Lord. Tayo rin minsan yung nagiging unfair sa Panginoon. Hindi po dahil wala tayong pananampalataya, kundi dahil minsan nakakalimutan natin timbangin kung saan natin ibibigay talaga ng buo yung lakas natin, yung oras natin, yung puso po natin. No? Kapag sa trabaho po kasi, sa eskwela, ilala natin yung mga mag-aaral. Okay lang magpuyat, okay lang mapuyat, okay lang gumastos, mag-overtime, mag-adjust. Kasi iniisip natin, para naman to sa future May grade naman, may sahod naman pag work. Pero kapag sa gawain ng Panginoon, kapag tinatawag tayo ng discipleship, ng ministry, parang sinasabi natin lagi, ano ba naman tong church na to? Napaka-demanding naman. Di ba? Kapag boss ang nag-uutos sa atin, nagmamadali tayong sumunod. Pero kapag yung leader natin, yung pastor natin yung nag-remind, bigla kang nagiging isip pagod. Di ba? Kapag sa office, di ba, napapagsabihan tayo. Ang tawag natin, pag napapagsabihan tayo sa office, correction. Yan. Pero kapag sa church, ang tawag natin, judgment. Di ba? Kapag sa barkada, sa gala, di ba? Sa kahit gabihin ka, okay lang Pero kapag sa church event, di ba? Gagabihin ka, laging reklamo ng iba, tagal naman matapos. Di ba? Kapag ang mundong nagtutulak sa atin magpursige, no? Ginagawa natin lahat para mapatunayan lang yung sarili natin. Pero kapag ang church po ang nag-i-encourage sa atin na magpursige, magkaroon ng commitment, parang ang dating naman sa atin, pressure. Di ba? Kung tutusin, sa labas ng simbahan, kaya nating magbigay ng sobra. Kaya nating gumastos ng malaking halaga. Sa luho man yan, sa pangangailangan mo sa bahay, pangangailangan ng pamilya mo, kaya nating gumastos. Kaya lang pagdating sa tithes and offering, bigla kang nagdadalawang isip Di ba? Kaya may mga punto na kahit devotion ang usapan, ang madalas sa sagot, ay, pag hinanapan ka ng devotion, sasabihin mo, pinipersonal ka, di ba? Ulit-ulit po tayong sinasaktan ng mundo, pero okay lang. Di ba? Pinapagod ka, iniinis ka, pero tuloy ka lang sa buhay, okay lang. Pag sa church tayo kinukorek, minsan, na-offend ka naman. Kapag sinita yung lifestyle mo, parang lagi mo sinasabi, ano ba, binabantayan nyo ba yung buhay ko? Di ba? Ganon din So kapag po ang mundo nagsasabing
Take a break ha, focus lang sa buhay, focus on yourself. Tinatawag natin ang self-care yan. Pero kapag sa church, sinabi sa'yo, balikan mo si Lord. Ayusin mo ang puso mo. Anong sasabihin mo? Wow, ang galing ah. Ako ba masama? Yan, di ba? Apaka-toxic nyo naman. Kaya habang pinag-iisipan po natin ito, totoo, parang may tama siya, may sakit siya, may kurot siya sa puso. Pero madalas, lagi nating isipin, hindi naman demanding si Lord eh. Hindi naman manipulative ang church or hindi naman controlling ang mga leaders. Minsan talaga, tayo lang talaga yung unfair. Kasi gusto natin mapuno, pero ayaw natin magpa-train. Gusto natin ma-bless, pero ayaw nating ma-build. Gusto natin maramdaman si Lord, pero ayaw nating sumunod doon sa paraan niya. Kaya po dito po tayo dinala ng Panginoon sa 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. Isang paalala po kung paanong lumago sa pananampalataya at hindi manatiling bata dito. Amen. Basahin po natin. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Ang inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. So si Peter po, sinulatan niya po rito yung mga mananampalataya na napapagod na. Dumadaan na sa matinding pagsubok. Ang sabi po dito ni Peter, dagdagan ninyo. Pwede ba nating i-type sa chat box natin, dagdagan ninyo. Yan. Dagdagan natin. Dagdagan ninyo. Hindi po sapat kasi, para kay Pedro, hindi po sapat na faith lang. Kailangan natin itong palaguin. Kasi ang faith na hindi lumalago, madali po talagang manghihina. At doon lumalabas kung bakit minsan nagiging unfair tayo kay Lord kasi ang gusto natin tumanggap pero ayaw nating magdagdag. Amen? Gusto natin lagi tayong na-encourage pero ayaw nating magbago. Gusto natin napupuno po tayo ng pagmamahal ng Panginoon pero ayaw natin matutong magmahal sa paraan niya. Gusto natin tayo lang ang patatawarin pero tayo ayaw natin magpatawad. Diba? Pero ang maganda rito mga minamahal, kahit ganun, hindi pa rin tayo tinrato ni Lord na gaya ng trato natin sa Kanya. Amen po ba? Laging tapat ang Panginoon. Napakatyaga ng Diyos sa atin. Marunong pong mag-antay hanggang matutunan po nating ibalik sa Kanya yung totoo at yung buo nating puso. Kaya ngayon pong umagang ito, gusto nating balikan at pagnilayan ito pong 4 na bagay o 4 na dahilan or 4 things to understand about being unfair to God. Okay? 4 na bagay lang po yan na dapat nating maunawaan sa papaanong paraan tayo nagiging unfair sa Panginoon. Ito pong mensahe pong ito ay hindi para magbigay bigat o magbigay guilt sa ating lahat, kundi magpaalala na mayroon pong Diyos na marunong umunawa at handang ituwid ang puso po natin. Hindi para i-condemn tayo, kundi para tayo po ay muling itayo, muling buuin, i-restore ano man ang ating kalalagayan sa buhay. So 4 things to understand about being unfair to God. Number 1, we give the world what belongs to God. We give the world what belongs to God. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen? Kung saan mo nilagay ang oras, ang effort, ang energy, doon mo po makikita kung sino po yung talagang priority ng puso mo. Kung saan mo binubuhos yung panahon mo, kung saan mo binubuhos yung
sigla mo, yung effort mo, yung energy mo, doon mo makikita sino o ano talaga ang priority ng puso mo. Kapag iniisip natin, kayang-kaya nating maglaan ng oras para sa mga bagay na gusto nating gawin, kaya nating mapuyat, kaya nating magbabad sa mga social media, kaya po nating mag-antay ng matagal para sa isang tao, yan po ang priority. Pero kapag devotion, worship service na ang pinag-uusapan, at ang dating sa'yo parang bigla kang nahihirapan, parang ang dami nating dahilan, hindi po ako makakapunta, hindi po ako makakagawa kasi pagod ako, busy ako, may kailangan akong tapusin. Pero totoo, minsan, hindi naman talaga walang oras ang dahilan. Alam niyo po minsan ang dahilan? Walang priority. At hindi po ito tungkol sa pag-attend lang sa church. It's about who owns our energy. Amen? Nakakayaman po isipin, pero madalas, binibigay natin kay Lord kung ano na lang yung natitira sa ating lakas. Hindi yung una. Kaya kinongrats natin ang bawat isa eh. Kasi unang pagputok ng araw, nakita ka ng Diyos na nananalangin. Amen? Purihin ang Diyos na buhay. Diba? Bago tayo gumawa, bago ka lumabas sa pintuan ng bahay mo, ang unang ginawa natin is nanalangin at dumulog sa Panginoon. Kaya lang, kadalasan, karamihan po talaga, binibigay sa Panginoon kung ano na lang ang tira. Ibibigay na lang kapag may lakas pa, nakakapag-devotion, pero pag wala na, hindi na. Kapag may extra, doon lang nakakapagbigay. Kapag may oras pa, doon lang nakakapag-serve. Pero lahat ng una, naibigay na sa mundo. Naibigay na sa trabaho, naibigay na sa eskwela, naibigay na sa pleasure, naibigay niya na sa comfort niya. So, mga kapatid, hindi naman demanding si Lord eh. Hindi siya boss na naghahanap ng overtime. Amen? Pero kung iisipin po natin, siya lang naman talaga yung deserving ng lahat natin. At minsan po, unfair kasi gusto natin ng fullness ni Lord. Pero leftovers yung binabalik natin sa Kanya. Tama po ba? Yung alam mo yung gusto mo na ang gusto mo ay bagong-bago, buong-buo. Pero ang binigay sa'yo tira. Unfair yun. At yun ang ninanasan ng Panginoon. Unfair tayo kasi gusto natin ng fullness from Him, pero leftovers ang binibigay natin sa Kanya. So Romans chapter 12 verse 11 says, magpakasipag kayo. Amen? At huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Hindi po sinasabi dito, kapag free kayo, diba? Kapag convenient lang, hindi rin po sinasabi dito, kapag ginaganahan ka lang naman. Ang sabi po dito, huwag nating hayaang mawala ang apoy. Kasi once mawala yung sigla, yung apoy, no, sa paglilingkod, madali na ring mawawala yung puso natin, yung lalim ng ating relasyon sa Panginoon. Naalala niyo po ba nung una tayong naging mainit sa Panginoon? Diba? Yung kahit pagod ka sa eskwela, pagod ka sa trabaho, hindi hadlang yun eh. Magbabasa ka pa rin ng Bible, a-attend ka pa rin sa mga prayer meeting, sa mga gawain, magpipray ka pa rin. Pero as time goes by, napapalitan po siya ng sistema ng mundo. Nagiging, sige, gagawin ko kapag may time pa ako. Lagi ganun. Pero kung tutuusin, kung totoo tayong may relasyon sa Kanya, hindi lang po time ang binibigay natin. Alam niyo po, hindi ako binibigay natin? Life, buhay. Kasi po si Jesus mismo, hindi lang oras ang binigay po sa atin. Buhay po niya. Kaya kung minsan nararamdaman nating dry or disconnected tayo, baka hindi dahil nawala po ang Panginoon. Kundi dahil tayo mismo yung unti-unting lumalayo. Unti-unti nating ibinibigay sa mundo
yung para dapat sa Kanya. Yung passion na dapat para sa worship, napunta na sa entertainment. Di ba? Kakapanood mo ng kakapanood. Yung commitment na dapat nasa ministry, saan na napunta yung commitment mo? Sa mga ambisyon natin sa buhay. Yung time na dapat para sa prayer, napunta saan? Napunta sa comparison, sa distraction. Well, hindi naman po ako nang-guilt trip, no? Pero reminder lang po. Hindi po dapat si God ang second option. Amen? Because God doesn't want our performances. He wants our portion. Hindi niya po gusto yung perfect na tao. Gusto niya po yung present. So the first sign of being unfair is this: when we give the best to the world and the leftovers to God. At kung totoo lang, hindi naman po siya humihingi ng sobra eh. Ang gusto niya lang, maramdaman niya na siya pa rin yung inuuna natin. Kaya kung sa season natin ngayon, na parang nare-realize natin na, oo nga no, unfair ako minsan kay Lord. Huwag ka tumigil doon. Kasi ang goal ni Lord sa realization, restoration. Ayaw niyang maramdaman mo na kinokondem ka niya. Ang maramdaman mo is nire-restore ka niya. Kaya gusto niya, maibalik niya yung first love mo. Yung panahon na siya yung dahilan ng bawat ginagawa natin. At minsan po mga minamahal, doon nagiging unfair ang mga Kristiyano. Kasi kapag kino-correct na tayo ni Lord, iniisip natin agad yung sakit, iniisip natin na agad yung bigat, yung pinaparusahan ako ng Panginoon. Pero the truth is, correction is not rejection. Amen? Minsan ginagamit ni Lord ang correction, hindi para saktan ka, kundi para ibalik ka eh. Amen po ba? At dyan papasok po yung second point natin about being unfair to God. At ito po yung pangalawa. We call His correction condemnation. Minsan po sa sobrang dali nating magmahal kay Lord kapag ang dumadating blessing. Pero kapag correction na ang dumadating, parang biglang nababago yung timpla natin eh. Biglang nagiging, Lord, bakit ganito? Ano ba mali kong nagawa? So, hindi natin namamalayan ang gusto pala natin ng Savior, pero ayaw natin ng Shepherd. Diba? Gusto lang natin, may magligtas sa atin, pero pagka-Shepherd na yung humaharap sa atin, ayaw na. Gusto natin, rescue lagi. Pero ayaw natin ng nare-rebuke. Ay, hindi naman pwede. Because sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Praise the Lord. Kapag may tinatama po si Lord sa atin, hindi dahil nagagalit po siya, kundi dahil gusto niya tayong ituwid. Gusto niya tayo na hayaan na magpatuloy sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi doon sa mga bagay na sisira sa atin. Ayaw niya tayong manatili doon. Kapag alam ng Panginoon na sisirain ka niyan, aalisin ka talaga niya. I-review ka talaga niya. And that's the real love. Kasi kung tutuusin, madali lang naman tumahimik si Lord di ba? Pwede niyang hayaan ka niya magkamali, hayaan ka niya lang masaktan, hayaan ka niya lang matuto mag-isa. Pero hindi kasi ganun yung tatay na may malasakit. Hindi po ganun ang ating Ama. Hindi po ganun ang Diyos na mayroong puso. Amen? When God corrects us, it's a sign that He stills value in us. Amen? Kapag kinukorek tayo ng Panginoon, sign po yun na nakakakita pa rin siya ng kahalagahan o ng importansya sa buhay po nating lahat. Because correction is not rejection. It's attention. Amen? It's attention. Ibig sabihin, tinitignan ka pa rin niya. Concerned pa rin po siya sa ating lahat. Ang problema sa panahon ngayon, offended ang bagong term ng convicted.
Pag nako-convict ka na, ang dating sa'yo, na-o-offend ka. Pero katotohanan, kino-convict tayo ng banal na espiritu. Kapag tinamaan tayo ng word, sasabihin mo agad, ako na naman tinutukoy. Pero kung tutusin, hindi ka tinamaan para saktan. Tinamaan ka para matama. Tama? Conviction is God's way of waking up a sleeping heart. Kung gusto po nating lumago, kailangan nating tanggapin na part ng pag-ibig ng Panginoon ang pagdisiplina. Amen? Hindi lang siya nagbibigay ng comfort. Nagbibigay din po siya ng character building. Amen? Hindi lang puro comfort. Kailangan meron din pagtatayo, katulad sa baby. Hindi naman laging puro karga. Kailangan mong turuan maglakad. Kahit mahirap, magkadapa-dapa, basta nandiyan ka, gusto mo siyang tumayo, gusto mo siyang mag-mature, gusto mo siyang lumakad sa sariling paa, you will help them. Amen? Kasi hindi pwedeng puro encouragement lang, puro comfort lang, puro laging pahaplos ang sinasabi sa atin. Pero wala namang nangyayaring transformation. Hindi pwedeng puro God bless me na lang. Tapos ayaw natin na marinig sa Panginoon, change this. Baguhin mo to. Di ba? Ay, ayoko magbago, Lord. Pagpalain mo na lang ako. Hindi pwede ganon. Di ba? At alam nyo po, minsan, parang ang bigat ng mga nangyayari kasi may mga tinatanggal si Lord sa atin. Hindi dahil gusto niya tayong pahirapan, no? Kundi gusto niya tayong alisin sa mga bagay na humahadlang sa tunay na kagalakan mula sa Panginoon. Hindi niya po gustong masira tayo. Ang gusto niya, mahubog tayong lahat. Kaya kung nasa gitna po tayo ng correction season ngayon, huwag kang matakot. That means you're still in God's radar. Nakikita ka pa rin ng Diyos. Kasi ang mas nakakatakot po doon, yung hindi ka na tinatama. Kasi baka ibig sabihin, hinayaan ka na. Kaya wag nating tawagin condemnation ang tinig ng Diyos na nagtutuwid. Tawagin po natin itong invitation to restoration. Amen? At minsan, yan po ang dapat nating maintindihan bilang mga Kristiyano. Ang correction po ay hindi po hadlang sa relasyon natin sa Panginoon. Ito po yung nagpapatatag pa mismo. Kaya mga minamahal, after ma-realize po natin yan, mga bagay na iyan, ito po yung pangatlong bagay na dapat nating maintindihan. We seek His hand, but not His heart. At pangatlong bagay po na nagsasabi na unfair tayo sa Panginoon because we seek His hand, but not His heart. Ito siguro yung isa sa pinakamasakit pero totoo. Marami pong tao, gusto si Lord, pero gusto lang natin siya kapag may dala siyang pagpapala. May dala siyang kagalingan. May dala siyang restoration. Gusto natin yung kanyang kamay, pero hindi natin hinahanap yung laman ng puso ng Panginoon. Madaling magmahal sa Panginoon kapag sinasagot ang prayer natin. Kapag maayos ang lahat. Kapag ramdam natin yung favor. Pero kapag tahimik na po siya, pag hindi natin makita yung sagot, bigla kang tatama rin. Diba? Bigla kang nawawala sa church. Bigla mo sasabihin na baka tapos na ang season ko sa Panginoon. Baka tapos na ako. Diba? Ang problema po mga minamahal, tinatrato natin si Lord na parang ATM . Kapag may kailangan, we withdraw lang. Pero kapag punong-puno ka pa, nakakalimutan mo nang bumalik. Pero ang relationship po sa Panginoon, hindi lang ito tungkol sa provision. It's about God's presence. Hindi lang po kung ano yung kaya niyang ibigay, kundi kung sino talaga siya sa ating lahat. Ano po sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:13? Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Hindi niya po sinabing, kapag hinanap ninyo yung pagpapala ko, hindi . God doesn't hide His hand.
Pero gusto niya muna, makita muna sa atin na makuha yung puso po natin bago niya ipakita yung kanyang kapangyarihan. May mga Kristiyano po ngayon na pag nagtanong, bakit parang tahimik si Lord? Diba? Ganyan sila magtanong. Pero ang tanong ni Lord minsan, pabalik eh. Alam niyo parang tanong? Tahimik ba ako talaga? O ikaw ang tahimik na sa akin? Di ba? Madalas maraming Kristiyano nagtatanong, ang tahimik ng Panginoon sa buhay ko. Sasagutin talaga sila ng Panginoon eh. Ako ba ang tahimik o ikaw? Hindi siya lumalayo. Pero minsan, tayo ang hindi lumalapit kasi wala na tayong makukuha at wala na tayong nakukuha. Amen? Kapag ganito po ang mindset natin, nagiging unfair tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto natin mag-provide siya. Tinitingnan natin siya provider, pero ayaw natin siyang bilang Lord. Ayaw mo sumunod. Ayaw nating mag-obey sa kanyang kalooban. Gusto natin siya maging healer. Pero pagka ang usapin is holiness, ilag na ilag naman ng iba. Diba? Gustong-gusto natin yung comfort, pero yung mga challenges, ayaw ng tao. Calling mo yan. So may mga challenges yan. Ayaw. Gusto lang comfort. Hindi po pwede ganun. Ang totoo po, mas masarap magmahal kay Lord kapag hindi mo lang sinusukat yung relationship nyo based sa answered prayer, kundi based doon sa consistency natin sa Panginoon. Kasi minsan po, ang pinaka matinding expression ng pananampalataya ay hindi yung, Lord, thank you po kasi sinagot niyo po yung prayer ko. Ang totoong expression po ng pananampalataya ay yung, Lord, kahit wala pa po, nandito lang po ako. Dito pa rin po ako. Amen? Alam niyo po, hindi naman masama humingi. Pero sana, wag nating kakalimutan na ang greatest blessing ay hindi po yung mga tinatanggap po natin. Ang greatest blessing po ng buhay po natin, walang iba, kundi ang presensya po ng Diyos. Kapag siya po ang hinanap natin, kahit hindi dumating lahat ng gusto mo, mapupuno ka pa rin. Kasi minsan po, hindi niya muna binibigay ang gusto natin kasi ang gusto niya, siya muna ang gustuhin mo. Amen? At ito po yung reality na kailangan po nating tandaan. Ang tunay na mature na Kristiyano po ay hindi lang nag-aantay ng himala, kundi marunong magmahal kahit sa piling niya, tahimik ang Panginoon. Kaya after all of that, nawa po ay nakikita natin, nakukuha natin yung ating pinag-uusapan. At isang level pa po ng pagiging unfair na madalas na hindi natin napapansin. At ito po yung pinaka-personal sa lahat. Ano po yon? We love His work, but forget His worth. Ito na po siguro yung pinaka-dangerous na form ng pagiging unfair sa Panginoon. Bakit? Kasi active ka eh. Active ka, tumatrabaho ka sa ministry, gumagawa ka sa lahat ng mga gawain. Pero yung puso mo, hindi mo namamalayan, unaligned na pala sa Diyos. Sobrang busy mo sa work of God, pero nakalimutan natin yung the God of the work. Marami sa ating pwedeng sabihin faithful sa ministry. Nagsiserve, uma-attend dyan, hindi nag-a-absent, nagpa-practice, nagvo-volunteer. Pero kung totoo lang, minsan pag tinanong yung sarili, bakit ko nga ba ito ginagawa? Magulat ka na lang, ang sasagot nila sa'yo, kasi kailangan gawin eh. May schedule kasi eh. Nasanay na lang po. Kasi merong nag-i-expect na gawin ko to. Ang problema, kapag nawala na si Jesus sa ginagawa natin, kahit gaano po tayo kaaktibo, mapapagod po tayo. Meron nga pong istorya sa Bible, sinulatan po ni Jesus, ng Panginoon. Revelation chapter 2, verse 2 to 4, ang sabi niya dito, alam ko yung mga ginagawa mo, yung mga pagpapagal, matyagang pagtitiis, alam kong hindi mo kinukonsinte
yung masasamang tao. Sinusubok mo nga yung mga nagsasabing sila ay apostol at napapatunayan mong silang huwad. Alam ko matyaga ka. Nagtiis ka ng maraming hirap alang-alang sa akin. Alam kong hindi ka sumusuko. Subalit may isang bagay ako na ayaw ko sa'yo. Iniwan mo na yung pag-ibig mo noong una. Amen? Iniwan mo na yung pag-ibig mo noong una. Grabe po. Hindi niya kino-question yung output nila eh. Ang hinahanap po niya is yung affection. Hindi po siya nai-impress sa dami ng ginagawa natin. Kung wala naman na yung init ng pagmamahal natin sa Kanya. Minsan kasi gusto natin maglingkod lang ng maglingkod. Pero nakakalimutan natin magpahinga muna sa presensya ng Panginoon. Gusto natin magturo, gusto natin mag-serve, gusto natin mag-lead. Pero hindi na tayo nagtatanong kung kamusta ba ang puso natin sa Panginoon. Nauubos tayo lahat sa ating mga ginagawa. Kahit nakakalimutan na po natin yung totoong lakas na meron tayo. Yung totoong lakas, akala natin nanggagaling yan sa ginagawa natin, sa doing. Nakalimutan natin nanggagaling yan sa Panginoon for being with Him. Kaya minsan po nagtataka tayo, Lord, bakit parang empty pa rin ako kahit faithful ako? Nasagot ng Panginoon, simple lang, because you have fallen in love with my work more than me. So hindi po ito condemnation, invitation po ito. Sinasabi ng Panginoon, balikan mo ko. Hindi mo kailangan tumigil maglingkod, pero baka kailangan mo lang bumalik sa presensya ng Panginoon bago ka ulit magpatuloy sa ginagawa mong paglilingkod. Ang pinaka-unfair sa lahat ay hindi yung hindi ka nag-serve, kundi yung nag-serve ka pero wala ang puso mo sa Panginoon. Kasi hindi ka naman tinawag ni Lord para maging performer. Tinawag ka niya bilang servant, bilang lead, bilang lover ng kanyang buhay. Ministry was never meant to replace intimacy. Yes, andyan ang ministry, pero importante pa din meron tayong intimacy with God. Kaya merong quiet time, merong devotion, merong prayer. Di po ba? Pero kung puro lang tayo ganyan, di tayo nagde-devotion, wala kang quiet time, wala kang time with the Lord. Yan ang hinahanap po ng Panginoon. At dyan tayo nagiging unfair. Si David po, may binanggit sa Psalms 27 verse 4. Ang sabi niya po doon, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang ano daw? Makapaglingkod? Hindi. Upang ang kagandahan ni Yahweh ay aking mapagmasdaan at doon humingi sa kanya ng patnubay. Kita niyo po si David, hindi siya humingi ng posisyon, hindi siya humingi ng reward. Ang gusto lang niya, si Lord. Because David knew you can lose the platform, you can lose the applause, pero kung hindi mo mawawala si Lord, buong-buo ka pa rin. Amen? So kung may babalikan man tayo sa huling parte ng mensaheng ito, ito po yun. Baka ang gusto lang ipaalala ni Lord sa atin ngayon, simple. Hindi siya nagde-demand. Pero gusto niya maramdaman, siya pa rin ang reason kung bakit tayo nagmamahal, bakit tayo nagsiserve, bakit tayo lumalaban. Kung minsan po nararamdaman natin unfair tayo sa Panginoon, okay lang yan. Kung nararamdaman mo parang unfair ka. Kasi ibig sabihin nun, buhay na buhay pa rin yung puso mo sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat para magbago ka ng perspective. Hindi niya kailanman hinahanap yung pagiging perfect mo. Ang hinahanap niya po yung willingness ng puso po natin. Kaya sa pagtatapos po natin, kung babalikan natin yung verse 1, verse 5 to 7 ng binasa natin. Sabi doon, dagdagan natin ang ating pananampalataya ng kabutihan, ng kaalaman, ano pa daw po, ng pagpipigil, sa sarili, ng katatagan,
ng pagiging makadiyos. So, hindi lang po faith, dagdagan po natin yan. Dagdagan din daw natin ng pagmamalasakit sa kapatid. Dagdagan din natin yan ng pag-ibig. Amen? So, ibig sabihin, ang maturity ay hindi lang nasusukat sa galing. Nasusukat po yan sa growth sa loob. Kapag bumalik tayo sa presensya niya, doon mo marirealize, hindi pala demanding si Lord, kundi napaka-patient niya talaga. Hindi siya controlling, kundi consistent po ang Panginoon. At sa kabila ng lahat ng pagiging unfair natin sa Kanya, siya pa rin yung unang nagbibigay ng grace na hindi natin kayang pantayan. Kaya kung may prayer tayo ngayon, baka ito lang Lord, gusto kong bumalik. Hindi dahil kailangan, dahil gusto ko, Panginoon, maramdaman ulit yung una kong pag-ibig sa iyo. Ayoko maging unfair sa iyo, Lord. Let's give time to God. So how can we be unfair? How can we be fair to God? At dito po ako magtatapos. Habang pinag-uusapan natin lahat ng ito, baka may mga realization tayo na tumatama sa puso po natin, baka nare-realize mo na, oo nga no, minsan unfair pala ako kay Lord. So hindi dahil gusto po natin, kundi kasi nakasanayan nating ilagay siya sa huli. Pero ngayon, dahil aware tayo, pwede natin baguhin. So the question is this, paano tayo magiging fair kay Lord? Una, give Him time. Hindi mo kailangan magbabad ng 10 oras sa prayer para maramdaman mo siya. Pero bigyan mo siya ng tunay na oras. Tunay na oras, hindi tira-tira. Kasi kapag mahal mo, magbibigay ka talaga ng oras. Hindi mo siya isisingit. Bibigyan mo siya ng priority. So, sa sobrang dami ng ginagawa natin sa mundong ito, huwag nating hayaan na si Lord ang wala sa schedule nating lahat. Amen? Pangalawa, give Him excellence. Kung kaya mong pagandahin ang report mo, ang trabaho mo, ang school mo, ang project mo, dapat kaya mo ring pagandahin ang paglilingkod natin sa Kanya. Amen? Hindi dahil gusto niya ng performance, kundi gusto niya maramdaman natin o maramdaman pa rin natin siya sa ginagawa po natin lahat. Amen? At ang priority ng puso po natin, magbigay ng excellence sa Panginoon. Sabi ng Colossians 3:23, di ba, whatever you do, work at it with all your heart as you are working for the Lord, not for them. Give glory also to God. Hindi mo ginagawa yan para mapansin ka. Ginagawa mo yan kasi siya ang dahilan. Pangatlo, give Him trust. Amen? Kasi, wag lang po tayong magtiwala sa panahon na madali. Amen? Kundi lalo na sa mga panahon na tahimik. Kasi ang tunay po na faith, hindi lang nasusukat yan sa answered prayer. Kundi sa mga panahon na kaya mo pa rin sabihin, Lord, kahit hindi ko po naiintindihan ang mga bagay na nangyayari, magtitiwala pa rin po ako sa inyo. Because trust means believing that even He seems silent, He's still working. Amen? Even you don't see it, still working. Even you don't feel it, He is still working. At ang panghuli, give Him love. Not convenience, but commitment. Ang tunay na pag-ibig po ay hindi lang kapag madali, kundi kapag may kailangan kang panindigan, because God is not asking you to be perfect. He's asking you to be present. Di po nagdi-demand si Lord ng performance sa atin. Nag-i-invite po siya na ang puso po natin magbalik sa Kanya. Mga minamahal, the truth is, God was never unfair to us. Amen po ba? Hindi kailanman naging unfair si Lord sa atin. Siya pa nga yung laging nagbibigay. Siya pa yung laging umuunawa. Siya pa yung laging nag-aantay. And maybe ngayong oras pong ito, bago po tayo magtapos, is asking, anak, can you be fair with me now? Hindi dahil nag-guilty ka o dahil nasaktan ka, na-pressure ka, kundi pwede ka ba maging fair kasi mahal mo ko? Dahil passion mo yan. So, as we close today,
Isipin natin, saan bang bagay tayo naging unfair sa Panginoon, if ever na meron. And how can we start again being fair with the Lord? Maybe ang answer ng Panginoon simple lang. Balik lang sa presensya niya. Balik lang sa presensya ng Panginoon. Balik lang sa Word. Balik lang sa first love natin. Kasi sa totoo lang po, kahit gaano pa tayo naging unfair, siya yung Diyos na hindi kailanman lumalayo. At sa oras po na bumalik po tayo, maririnig mo lang ulit yung boses niya na nagsasabing, welcome home. I never stop wanting you. Hindi ako tumigil na asamin ka sa buhay ko. Kaya mga minamahal, as we close, nawa po na mayroon po tayong nakuha dito po sa bagay na ito at nagbigay po sa atin ng kalakasan, motivation for us para mas lalo pong lumalim yung ating pong pagkakilala at relasyon sa Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Diyos na buhay, marami pong salamat for being fair with us. Lord, sinabi mo sa iyong salita, mananatili kang tapat, Panginoon, sa buhay po namin. Kahit kami, Lord God, ay hindi nagiging tapat. And Lord, hayaan mo, Panginoon, sa mga maigsing mga salitang ito, Panginoon, kung sa anumang kaparaanan kami, Panginoon, naging unfair sa iyo, Lord, patawarin po ninyo kami. Importante po kayo sa amin, Panginoon. And Lord, hayaan mong maramdaman namin lagi, Panginoon, ang pananabik na makipagniig sa iyo araw-araw, O Diyos. Makausap ka araw-araw, Panginoon. Hindi dahil napipressure lang kami, nagigilt lang kami, Panginoon. But because, Lord God, gusto ka naming makasama. Gusto ka naming maramdaman. Gusto ka naming makausap. Dahil mahal po namin kayo, Panginoon. And Lord, yan niyo pong naging pagpapala po sa bawat isa, Panginoon, ang mensaheng inilaan po ninyo sa aming lahat. For us, Lord God, para i-priority ka, higit pa, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa namin sa mundong ito. Sa iyo lahat ang papuri, sa iyo lahat ang pagmamahal, ang pagsamba at pananampalataya. Sa pangalan po ng Anak na Jesus, Amen, Amen, Amen.